Yan, good morning students. So, another sample problem uli na mag-a-appear sa midterm exam nyo mamaya. So, in this sample problem, another set of solution uh, concentration ulit na mga sample po ang ating itatakel. So, let us first read this problem. So, describe the preparation of 200 ml of 0.26 molar calcium chloride from calcium chloride dihydrate solution. From calcium chloride dihydrate. Ano? So, ang ating pong molar mass ay ibinigay ng problem which is 129.00. So, pagka po may ganito tayong na-encounter na problem, tandaan niyo lang po na ang tinatanong po sa describe the preparation is ilan grams yung tutunawin yung calcium ah, chloride dihydrate. Okay, ito po yung ating focus sa ilang grams nito, ilang grams nitong ating pinakang analyte ang tutunawin natin at i-dilute up to 200 ml para makagawa tayo ng ah, 0.26 molar of calcium chloride. Okay? So this is the step that you're going to do. These are the step. So una, you're going to find the moles of calcium chloride. Okay? Kukunin niyo muna ang mole ng calcium chloride. Then after ng mole ng calcium chloride, using stoichiometric relationship, uh, i-convert po natin siya sa mass ni calcium chloride dihydrate. And then yung mass na ito ni calcium chloride, ito yung needed nyo i-dissolve and dilute up to this volume. I-dilute nyo hanggang dito sa volume na to. Okay, so go ahead and atin pong isolve ang moles ni calcium chloride. So, tandaan nyo lang po pagka moles, tapos ang given po natin, meron po tayong volume at saka molarity. Ang pag-compute po ng moles, it will go in this formula. So, N is equals to molarity times the volume. Okay. So dito po sa ating ang ating pong volume ay 200 ml at ang ating pong molarity ay 0.26. So ano po ang ating unang target nga? Yung moles ni calcium chloride. So let's go ahead and atin pong i-compute N ni calcium chloride dito N ni calcium chloride. So is equals to molarity which is 0.26. Gawin po nating mole per liter para mas kita po natin yung pagka-cancel. So ito po ay per 1 liter Tapos i-multiply po natin sa volume. Since ito pong volume natin ay naka-ml, ang gagawin po natin siya liter. So i-convert natin yung 200 into 0.200. Magiging liter na po yung kanyang unit. Then since parehas na po yung ating unit, we can cancel that. And we're left with the mole of calcium chloride. So, for the mole of calcium chloride, bale, ilagyan natin ang label Ito po ay mole ni calcium chloride. It will equal to 0.26 times 0.200. So, wala namang effect yung 1 sa baba. Kaya, ang magiging final answer po natin ay 0.0520 mole of calcium chloride. Okay? So, hindi naman po ito yung pinakang sagot nyo pa. Kasi, nandito pa lang tayo sa step na moles of calcium chloride. Okay? Using stoichiometric relationship, we will multiply this do sa stoichiometric relationship ng dalawa. Since sa 1 mole po ng calcium chloride dihydride ay meron po tayong nakikitang 1 mole lang ng calcium chloride
So, ang stoichiometric relationship nila ay 1:1 lang po. So, kahit hindi niyo na 'to i-multiply sa kasi 1:1 lang. Sa every 1 mole kasi nito ay merong 1 mole din lang na calcium chloride, ano? So, 1:1 po yung stoichiometric relationship natin. Wala naman pong subscript dito yung calcium chloride na naka-open close parenthesis siya tapos gano'n. So, wala naman po kaya 1:1 lang po yung kanyang, ratio. Okay. So, ang gagawin po natin para mapapunta po tayo dito na sa mass ng calcium chloride ay puwede na po nating direktang i-multiply sa molar mass niya. So, bale ang mangyayari is ang atin pong hahanapin na ay mass ni calcium chloride, dihydride is equal to mole ni calcium chloride times yung stoichiometric ratio sana kung meron, pero 1:1 lang naman kaya hindi na natin, dadaanan. Imo-multiply na natin sa molar mass, molar mass, molar mass ni ni calcium chloride dihydride. Okay. So ngayon, ganito po yung mangyayari diyan. So, will equal to moles ni calcium chloride which is 0.0520 mole of calcium chloride. Multiply natin sa molar mass. Ito po yung molar mass, yan. Tapos, ang molar mass po natin ay given ang problem which is this one, 129.00. So, grams per mole po siya. Since mole po yung nasa taas, lalagay po natin sa baba ang mole ng calcium chloride dihydride. Yan. So, 1 mole per every 129.00 grams of calcium chlorides dihydride. So, since parehas po yung ating mole ng calcium chloride sa taas at sa baba, makakancel lang po yung parehas. So, may natira po tayong H2O, di ba? Yan. Yan, okay. So now, imu-multiply lang po natin and makukuha na po natin ang mass ni calcium chloride dihydride. So, the mass ng calcium chloride dihydride that we can obtain from that mole of calcium chloride will equal to 6.71 gram. 6.71 grams ang kailangan nating i-prepare. Okay? So now, ang tanong naman po ng problem is describe. Describe the preparation. So, ganito po ang gagawin natin pag pagde-describe, pag hanapin natin sa mga answer, this is the answer that you are going to look for. So, dissolve 6.71 grams of our analyte, which is CaCl2 dihydrate in water or H2O. Okay? And dilute, pwedeng up to or to. Dilute up to 200 ml. Okay, that will be the final answer that you're going to look for pagdating sa exam. Ano kasi multiple choice naman po yung exam natin. Okay? So, that's it for this problem. So now let's go ahead at punta po tayo sa another version na ma-encounter natin when it comes to concentration of solution. Okay. So the question is, describe the preparation of 200 ml of 0.26 calcium chloride from, okay. Wait lang ha, hindi pala po ito yung problem natin. Nag-double lang dito sa ating PowerPoint. Wait lang class. Wala yung ano, yung problem natin dapat. Okay? So, the molar mass of HNO3, 63.0, it is calculate the molar concentration pala. Calculate the molar concentration of HNO3, 63.0 grams of
mole in a solution that has a specific gravity of 1.42 and is 20.5% HNO3. Okay, so pagka ganito naman po yung ating problem, these are the step that you're going to follow. So first one po is aalamin po muna natin yung mass ng ating solution. Okay, mass ng ating solution. After that, 'pag nalaman niyo na yung mass ng ating solution, aalamin niyo naman yung mass ng ating analyte from that solution. Gaano kadami yung ating, HNO3 from that solution, which is our target analyte here. Then next is 'pag nakuha na po natin yung, mass ng HNO3 from that solution's mass, we are going to find out the mole of HNO3. Then after ma-find out natin ang mole ng HNO3, makakapag-compute na tayo ng molarity. Kasi ang molarity ay equal sa mole per liter of solution. Okay. So now, ang atin pong i-evaluate na first na ano natin pag ganitong problem ay yung specific gravity. Okay. Ang unit po ng specific gravity originally ay grams per ml. So ang ibig sabihin po ng 1.42 ay 1.42 grams per ml po yan. So our specific gravity is equals to 1.42 grams per ml. So since ang ating pong molarity ay in liters, iko-convert po natin itong ml sa baba, itong 1 ml, kailangan siyang maging 1,000 ml or 1 liters. So saan po natin sila imo-multiply? Imo-multiply lang po natin sa 1,000. So 'pag minultiply po natin sa 1,000, meron na po tayong 1,420 grams sa kada isang litro ng ating solution. Yan po na yung ating specific gravity na gagamitin. 1,420 grams per 1 liter of solution since per liter po yung ating molarity. Next, from that 1,420 grams, yan po ay tinutukoy po niyan ay solution. Ano? Sabi ko po kasi sa problem, solution that has a specific gravity of 1.42. Okay? And that in that solution po, meron po tayong 20.5% na HNO3. Okay, diyan naman po natin kukunin kung ilang grams dito sa solution na ito ang ating HNO. Sabi may 20.5% daw na HNO3. So gagawin niyo, yung 20.5% na yan, imu-multiply niyo lang po dito. Gagawin niyo po siyang 20.5 over 100. Okay? So, we're going now to find the mass. Dito na po tayo sa step na to, mass ng HNO3. So, to find the mass HNO3, we're going to multiply 1,420 grams sa 1 liter yan ha. Ngayon, sabi, meron daw 20.5% niya ng HNO3. So, i-multiply lang natin sa 20.5 over 100. So, i-convert na natin into 0.205. So, the mass of HNO3 in that solution that contain 1,420 grams per 1 liter is what we call that, the mass is 291. Pag multiply natin sa calculator, 291.1 grams. Okay, 291.1 grams ang meron na HNO3 from this. Okay? So, 291.1 grams sa isang litro. Okay, ibig sabihin yung iba dun sa mass nung solution na yun ay hindi hindi na HNO3. Ibig sabihin 20.5% lang ng nito, nitong ating pinakang ano, ang HNO3. So meron tayong 291.1 grams. Okay? So that 291.1 grams, we can convert that into this step, moles of HNO3. Imo-multiply lang po natin yan sa molar mass. Okay? So we have the third step.
mole of HNO3. So, equal to yung ating pong nakuhang mass, 291.1 grams of HNO3 per 1 liter of that solution. So, times molar mass po ng HNO3. So, grams po ang nasa baba natin ng HNO3 per 1 mole of HNO3. So, ang grams po natin, which is indicated naman, yung ating molar mass. So, meron tayong 63.0 grams per 1 mole. Ano? 63.0 grams. So, ito po yung ating, ano yun, kukumpute na. So, cancel na po dito yung grams, cancel na po. Ang matitira po nating unit ay mole per liter. Titignan nyo, mole per liter, which is yun yung unit ng molarity. So, that's why the final answer here is the molarity na agad ng HNO3 kasi moles per liter na siya. So, equal to 291.1 divided by 63.0. For the molarity, it will equal to 4.62 molar. Ano? Final answer ay 4.62 molar of HNO3. And that's the final answer. Then, ano that? Look at the option kung ano. So sabi ko nga sa'yo, tip ko lang ay, inyong pag-aralan din ang pagko-convert into scientific notation kasi possible na yun ang given. Then, that's it for this two for the ano problem involving concentration of solution. Yung sa stoichiometry ay hindi ko na magagawa ng tutorial kasi I'm running out of time kasi mamaya na yung exam nyo. And meron pa din akong exam sa ibang section kaya hindi ko na siya magagawa. So, aralin niyo na lang po yung PDF na binigay ko about sa stoichiometry ha. So, meron namang mga example doon kung paano i-figure out yung ating mga sasagutan pagka ang problem ay stoichiometry. Okay? So, that's all for the calculations used in analytical chemistry. I hope you get the passing score in your midterm exam. That's all for this video and God bless you guys.